Ayun, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi. Gusto ko lang i-share itong pangyayari nung mga nakaraan po. Um, Bali, dahil kami dito sa Aklan, kaming mga broadcaster dito ay halos magkakilala kami lahat. So kapag may mga kailangang tulungan, talagang kami rin na mga kapwa broadcaster ay nagkakaroon ng mga ugnayan. Ano po? May isang may isang tao na pumunta sa isang radio station nung mga nakalipas, matagal-tagal na. Ang nangyari, itong tao na ito ay gumawa ng kwento na siya raw ay nanggaling sa San Carlos, and then napadpad siya dito sa may lugar namin sa Aklan. Then pumunta sa radio station kasi may kaanak daw na taga Mindoro. Na taga Mindoro daw siya. Ganun ang pagkakasabi. Humihingi ng ticket mula Katiklan papunta sa lugar namin sa Mindoro. So ang nangyari, um, yung taga-radyo na kasamahan namin sa media, gumawa ng paraan na mabigyan siya ng ticket sa barko. So sabi sa akin, tapos tumawag sa akin na, pre, baka pwede mo tong mabigyan ng pamasahe mula dito sa atin papunta sa may Katiklan, kasi yun lang naman daw ang kailangan niyang pamasahe. Then so ako, hindi naman ako nag-hesitate na bigyan ng tulong tong tao na to. Mula doon sa radio station, sinakay namin sa sasakyan, sa patrol. Dinala namin doon sa may paradahan ng papuntang Katiklan. Tapos binigyan kong pera. Tapos sabi niya, kulang po ito. Ang pamasahe nasa 100 to 200 pesos lang papuntang Katiklan. Pero sobra dyan yung binigay ko. Sabi ko, parang may something itong tao na ito, na parang may mga, yung pagkukwentuhan namin, parang may napansin din ako na inconsistent siya sa mga sinasabi niya. Una, sabi niya mayroon siyang kapamilya sa may San Teodoro sa Mindoro. And then pag inulit ko na naman ang tanong, hindi naman siya pupunta sa San Teodoro. Pupunta naman daw siya sa Occidental Mindoro. So magkaganon pa man, sabi ko, kung nagluluko ito or niluluko kami, bahala siya. Basta binigyan ko na lang siya ng pamasahe. At dahil nga yung kaibigan ko rin nagbigay sa kanya ng ticket, no, mula sa isang trabaho dito sa sikat na radio station din dito sa Aklan. Tapos dahil nga hindi ako mapakali, nahingan ko siya ng ID. Tapos yung ID niya, taga Mindoro daw siya. Ganon. So sinearch ko yung pangalan niya. Dahil hindi ako mapakali, sinearch ko po yung pangalan niya sa Facebook. Pero nakaalis na po yung mabilis lang siya pagkabigay ko ng pera. Sabi niya, alis na ako, sakay na doon sa van. Okay na. And then pagkaalis niya, ito, nabasa ko yung Facebook Facebook post. Ito na pala yung parang modus operandi niya. Then sinend ko rin doon sa kaibigan ko sa Bombo Radio na humingi sa akin ng tulong. Sabi niya, nagulat rin siya, mga kapobre. Tapos nag-comment talaga siya doon na ganito pala ang diskarte mo. Sobrang proud pa siya na nalilibot siya halos ang buong Pilipinas, 14 years na daw. Tapos ganun pala ang nangyayari pagdating doon sa ibang lugar.
hihingi na naman siya doon ng tulong, to transfer na naman doon sa isang lugar, sasabihin na naman niya, kailangan niyang pumunta doon, makikiusap na naman siya, magpapaawa, ganon. So, nalibot niya na daw ang buong Pilipinas dahil dyan. Nabasa nyo? Sabi niya, proud na proud siya. Tapos may nag-comment pa na parang tingin ko kasabwat na very good, ganon-ganon. Yun, hindi niya in-erase yun. Pero yung comment nung kasama ko na broadcaster mula sa Bombo, hindi inabutan ng 24 hours. In-erase nung lalaki. So I do not know kung ano kaya sa palagay ninyo, tama ba kaya ang hinala natin? Ang hinala mo, maaring yan din ang hinala ko. Salamat sa inyong panonood. Sana po ay makapagbigay ito ng leksyon sa ating mga kababayan. Mga ganito palang mga tao talaga. Na biruin mo ha, ako kaunti lang ang napuntahan ko sa Pilipinas. Hindi pa ako nakarating ng Bacolod. Hindi pa ako nakarating ng ibang lugar. Manila, Zambales. Hindi pa ako nakarating ng Cebu. Siya sa loob ng 14 years daw na libot niya na yung buong Pilipinas halos. Grabe, Ayan. So, good evening mga kapobre.